Madali ang panghimagas na 3 ingredients lang sa paggawa nito. Kaya kung naghahanap ka ng murang panghimagas lalo na sa paparating na special na okasyon, ito na yon. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo ma-miss ang mga detalye. Sa ating pan ay gagamit tayo ng at least 1 to 2 tablespoon na margarine. Ito ang magsisilbing mantikilya sa ating gagawing dessert recipe. Mas masarap kasi na ito ang gagamitin instead na regular na cooking oil, dahil ito ay panghimagas. Kapag natunaw na, kasunod natin ilagay ang 1 lata ng condensed milk. Ito ay pakukuluan natin sa medium-low heat na apoy, at haluin ito para hindi masunog sa ilalim. Once na kumulo na ito ay haluin ito ng kaunti, at ito ay optional lang, naglagay ako ng 1 teaspoon vanilla pampabango lang ng ating panghimagas. Okay lang din na walang vanilla, at naglagay rin ako ng crushed peanuts dahil meron akong natirang crushed peanuts kaya sinama ko na lang, pero ito ay optional lang, okay lang din na walang mani. Pangalawang gawa ko na pala ito at nilalagyan ko talaga ito ng mani, para siyang yema de mani ang lasa kapag ito ay lumamig at tumigas na. Napakadali lang itong lutuin, haluin ito hanggang sa ito ay mag-thick o lumapot. At kapag na-achieve mo na ang ganyang texture ay pwede mo na ilagay ang 200 grams of crushed graham, at dapat naka-low heat lang ang apoy para hindi masunog at mabilis tumigas, dahil ito ay hahaluin pa natin hanggang sa medyo mabigat na ito sa kamay kapag hinalo. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. At kapag na-reach mo na ito, yung tipong mahirap na siya haluin, means, ito ay luto na, at agad mo itong isalin sa molder or paglalagyan mo nito. Dahil mabilis lang itong titigas, para siyang yema candy na kailangang mabilis ang kilos. Itong recipe natin ay pwede rin itong pagkakakitaan, lalo na at malapit na ang Pasko at Bagong Taon, lalo na ito ay matamis. Habang mainit-init pa ito ay smooth on the top para naman maganda ang outcome ng ating recipe. Ang bentahan nito ay depende po yan sa costing ninyo, dahil iba-iba ng mga presyo ang bawat sangkap na ginamit depende po yan sa lugar kung saan nabili ang mga sangkap. Palamigan muna natin ito bago i-slice. After 20 minutes ay medyo tumigas na itong ginawa natin, at kaya ko na i-handle ang init nito, at pwede na natin itong i-slice sa gusto nating laki ng ating graham bars. Kung ganito kalaki na graham bars ang ibebenta mo, maaari mo itong mabenta sa 200 to 250 pesos per box. O di ba ganyan lang kasimple at hindi komplikado na panghimagas recipe, na pwede sa kahit anong okasyon, mapabinyag, birthday, Pasko o Bagong Taon, at pwede mo pa itong pagkakakitaan. Sa recipe na ito ay nakagawa ako ng 20 pieces graham bars, at pwede mo pa ito mapaliit lalo na kung ito ay gagawin mong business, basta matyaga ka lang sa pagluto nito ay tiyak kikita ka talaga nito. At ito na ang ating recipe. Chewy graham bars na lasang yema din. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits sa susunod nating pagluluto.